Buong detalye sa pagkasira ng relasyon ni Billy Crawford sa It's Showtime family at kay Vice Ganda. Friendship over. Isang napakabigat na kataga o salita na mabibitawan ng isang tao, lalo na kung ang kaibigan na nakasamaan ng loob ay nakasama mo sa mahabang panahon. Iyan na nga siguro ang maaaring maging paglalarawan sa pagkakaibigan na minsang nabuo sa pagitan ni na Billy Crawford at Vice Ganda, maging ng buong It's Showtime family. Ang pangako nilang magsasama sa hirap at ginhawa ay hindi na nila napanindigan hanggang sa huli dahil salamat na dulot ng pagkawala ng prangkisa ng home network nila na ABS-CBN noong 2020. Sinabayan pa ito ng pandemya at humantong ang desisyon ng management na bawasan ang kanilang empleyado. Pero kung inaakala ng maraming tao na sa pag-alis niya noong 2020 nagsimula ang kakaibang pagtrato nila sa isa't isa, nagkakamali kayo. Inamin ni Billy na simula noong magdesisyon siya na bumuo ng sariling pamilya kasama ang co-host na si Colleen Garcia na nakilala niya rin sa It's Showtime, ang pagkakaibigan nilang magkakasama sa programa ay hindi na katulad ng dati. We hardly actually have time to communicate with every single person we know. It's hard enough with our own family. So the relationship has changed, to be honest. It's not like it used to be. Simula nung I guess we started the family, everything completely changed. I think all relationships naman can be better through communication and understanding. Kasi a lot has changed in 3 years. Pero nilinaw naman ni Colleen na andoon pa rin naman ang kanilang friendship. Pero dahil marami silang kilalang mga tao, hindi na rin nila nagagawa ang makipagkamustahan sa mga ito. When they're there, nandun naman eh. It's like we know so many people and we don't even keep up with our friends that we've known for so long. Dagdag pa ni Billy, magkita man sila ni Vong at maglaro ng basketball sa bahay nito na kanyang ginawa nitong mga nakalipas na araw, ramdam niya na mayroong pagkakaiba sa nabuo nilang relasyon noon kaysa sa sitwasyon nila ngayon. Matatandaan na nagsimulang mag-host si Colleen noong 2012 hanggang 2016 sa It's Showtime. At taong 2014 nang magsimula naman silang mag-date at pumasok sa isang relasyon. Ikinasal ang dalawa noong April 20, 2018. Sa kaparehong taon din naisipan ni Billy na iwanan ang programa. Ang kanyang rason, pinili niyang mag-focus sa pagiging isang asawa. Aniya sa isang interview noon, well, right before the wedding kasi medyo naging busy talaga. Yun nga one of the reasons na nag-leave muna ako sa Showtime para I can concentrate with Colleen, my marriage, the wedding planning. After the wedding, nagpagawa naman ng bahay. So instead naman na magpaasa ako na, oo, babalik ako, I just took time off na lang. Nagkaroon din siya ng oras para sa bagong musikang kanyang nililikha para sa kanyang album. And it gave me time to concentrate and to focus on myself, my marriage, also my passion din, yung music ko. So finally, after 9 years, natapos ko na ang album ko. It's part of my life, my music. It's part of my passion. So hindi ko pwedeng madaliin at hindi ko pwedeng basta-basta gawin lang din. And yung inspiration din coming from Colleen is there. Lahat, it's all part of the plan. Ipinagtanggol naman siya ni Colleen at sinabing ginawa lang ni Billy ang desisyong iwanan ang pamilya niya sa It's Showtime dahil hindi naranasan ng kanyang mister ang magkaroon ng oras sa sarili nitong pamilya noong kabataan niya. May mga tao kasi na kaya. Passion talaga nila is to grind every day. Pero si Billy at this point in his life, he wants to slow down and he wants to focus on family. Buong buhay niya, he didn't get to focus on family. Pareho kami ng gusto sa buhay. Ang priority namin is to have a good family life. Dumagdag na lang dito ang tuluyang pagpapaalam ni Billy sa noontime show noong 2020. Isa siya sa mga nakarinig ng mga masasakit na salita mula sa netizens. Pero ang kanyang rason ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Nagdesisyon itong iwanan ang It's Showtime family na nakasama niya sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi lang It's Showtime ang iniwan ni Billy dahil umalis din siya sa poder ng ABS-CBN.
Nang magpaalam naman ito ay sinabi niyang kinailangan niyang gawin ang lumipat sa ibang network dahil kailangan niyang magtrabaho at kumita para sa asawa at anak. Sa naging pahayag ni Billie sa araw ng kanyang pamamaalam, sinabi nitong hindi magbabago ang pagtitinginan nilang magkakaibigan sa isa't isa. At nag-iwan din ito ng mensahe para kay Vice. Aniya, I love you Vice, tandaan mo yan. Wala akong pakialam anong sabihin ng kahit kanino. Basta kayo, alam nyo kung sino kayo. Ipaglalaban ko kayo ng patayan, Vice. I just wanna say thank you. Thank you sa pagkakaibigan mo sa akin. Nagbigay naman ng assurance si Vice na hindi mawawala ang pagmamahal niya para kay Billie. Diba sa pamilya meron ka naman talagang kapatid na lilipat ng bahay? Pero hindi porket lumipat siya ng bahay, hindi mo na siya kapatid. Hindi mo na siya kapamilya. Di mo na siya mahal. Pero matindi pala ang iniwang sakit ng pagkawala ni Billie sa show sa puso ni Vice. Hindi pala niya kinaya ang paglipat ng dating kaibigan at nang tapatan sila nito sa noontime programming. Pakiramdam ni Vice ay nabalewala ang samahan nila na inakala niyang matibay sa loob ng maraming taon. Ang mas masakit pa sa mga nangyari ay ang pag-host ni Billie sa ipang tatapat na noontime show noon ng TV5 sa It's Showtime na Lunch Out Loud. Kaya naman nangyari ang pag-unfollow nilang dalawa sa isa't isa sa social media. Mas nakita nga ang bonding moment ni Billie sa dating mga kasama sa noontime show na sina Kuya Kim at Eric Eruption Thai. Nangyari naman ang paglabas nilang tatlo at pagkain sa isang restaurant sa kasagsagan ng usapin tungkol sa ilalagay na bagong host para sa Eat Bulaga ng tape. Naging usap-usapan kasi noon na inaawitan ng management sina Billie at Kuya Kim para maging host ng programa. Taong 2009 nang magsimulang umere ang panibagong daily pre-noontime variety show ng ABS-CBN ang Showtime at Magpasikat, kung saan maliit pa lamang noon ang kanilang pamilya. Andyan ang mga original host na sina Ann Curtis, Vong Navarro, Kuya Kim Atienza at sina Jugs and Teddy. Ang kanilang format pa noon ay isang talent competition program kung saan pati mga hurado ay matatanggal sa pamamagitan ng boto ng madlang people sa audience. Dito lumabas ang papel ni Vice Ganda bilang resident hurado at unevictable judge. Nang makaabot ang programa sa kanilang third season, dito na nila nakasama bilang co-host sina Karil at Billie Crawford. Sa ngayon ay dumarami na ang proyekto ni Billie sa network kung saan siya nagsimula noong siya ay bata pa, ang GMA7. Bukod sa ginawa nitong hosting sa game show na The Wall Philippines second season noong 2022, naging guest host din siya sa morning variety game show na TikTok Clock at kasalukuyang coach para sa singing reality show na The Voice Generations. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.